Mga awit, Kabanata 71, versikulo 4 hanggang 6. Lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Mga awit, Kabanata 37, versikulo 4. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isaias, Kabanata 43, versikulo 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Isaias, Kabanata 40, versikulo 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Mga awit, Kabanata 34, versikulo 17. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Pilipos, Kabanata 1, versikulo 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Mga awit, Kabanata 138, versikulo 7. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Efeso, Kabanata 3, versikulo 16 hanggang 19. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kaniyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abuti ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Unang Pedro, Kabanata 5, versikulo 10. Pagtapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon,
Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kaniyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Juan, Kabanata 16, versikulo 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kaniyang sarili, kundi ang kaniyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Mga awit, Kabanata 119, versikulo 165. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. 2 Korinto, Kabanata 4, versikulo 8-10. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kaniyang buhay. Pilipos, Kabanata 4, versikulo 11. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Jeremias, Kabanata 20, versikulo 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Isaiah, Kabanata 41, versikulo 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 2 Korinto, Kabanata 1, versikulo 20. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng Amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Kabanata 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma, Kabanata 8,
versikulo 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kaniyang layunin. Unang Juan, Kabanata 1, versikulo 9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Josue, Kabanata 23, versikulo 14. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Pilipos, Kabanata 4, versikulo 6 hanggang 9. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Juan, Kabanata 14, versikulo 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Mga awit, Kabanata 84, versikulo 11. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Santiago, Kabanata 1, versikulo 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ikalawang Pedro, Kabanata 3, versikulo 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Unang Korinto, Kabanata 10,
versikulo 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Deuteronomio, Kabanata 31, versikulo 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Mga awit, Kabanata 23, versikulo 1 hanggang 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kaniyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos. Sa aking saroy pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Josue, Kabanata 1, versikulo 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hebreo, Kabanata 10, versikulo 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Isaiah, Kabanata 54, versikulo 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibinibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Roma, Kabanata 8, versikulo 38 hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kaniyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isaiah,
Kabanata 40, versikulo 29 hanggang 31. Ang mahihina't mga napapagod ay kaniyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Mateo Kabanata 11, versikulo 28 hanggang 29. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Exodo Kabanata 14, versikulo 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Deuteronomio Kabanata 31, versikulo 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Pahayag Kabanata 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Jeremias Kabanata 31, versikulo 17. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. Isaiah Kabanata 26, versikulo 3. Binibigyan mo ng lupos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Hebreo Kabanata 13, versikulo 5. Huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pilipos Kabanata 4, versikulo 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Isaiah Kabanata 54, versikulo 10. Maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa inyo. Juan Kabanata 15, versikulo 7 hanggang 8. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita,
Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Roma Kabanata 6, versikulo 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isaiah Kabanata 41, versikulo 29 hanggang 31. Ang mahihina't mga napapagod ay kaniyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Isaiah Kabanata 41, versikulo 13. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Roma Kabanata 8, versikulo 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ikalawang Kronika, Kabanata 7, versikulo 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Roma Kabanata 10, versikulo 9. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Exodo Kabanata 15, versikulo 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Santiago Kabanata 4, versikulo 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Roma Kabanata 4, versikulo 21. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ikalawang Pedro Kabanata 3, versikulo 13. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Unang Mga Hari, Kabanata 8, versikulo 56. Purihin si Yahweh,
tinupad niyang lahat ang kaniyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. 1 Kabanata 14, versikulo 2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. 1 Kabanata 11, versikulo 25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Isaiah Kabanata 49, versikulo 25. Ang sagot ni Yahweh, "Ganyan ang mangyayari. Itatakas ng mga kawal ang kanilang bihag at babawiin ang sinamsam ng malupit. Ako ang haharap sa sino mang lalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga anak." Unang Juan Kabanata 2, versikulo 25. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. 1 Kabanata 8, versikulo 36. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. 1 Kabanata 3, versikulo 26. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga awit, Kabanata 32, versikulo 8. Ang sabi ni Yahweh, "Aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan." Unang Pedro, Kabanata 5, versikulo 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, versikulo 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Lukas, Kabanata 11, versikulo 13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit?
ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga Awit, Kabanata 23, versikulo 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ezekiel Kabanata 36, versikulo 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Malakias Kabanata 3, versikulo 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Isaiah Kabanata 58, versikulo 6. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagan ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Exodo Kabanata 20, versikulo 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Isaiah Kabanata 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Mga Awit, Kabanata 89, versikulo 34. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Roma, Kabanata 10, versikulo 9 hanggang 10. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Deuteronomio Kabanata 7, versikulo 9. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kaniyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kaniyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi.
Mga Gawa, Kabanata 2, versikulo 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Mga Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Roma Kabanata 5, versikulo 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mateo Kabanata 7, versikulo 7 hanggang 9. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Mga Kawikaan, Kabanata 1, versikulo 3. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Mga Awit, Kabanata 34, versikulo 4. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Josue Kabanata 21, versikulo 45. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. Mga Awit, Kabanata 103, versikulo 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Mikas Kabanata 7, versikulo 11. Muli mo kaming kaaawaan, tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Lukas Kabanata 18, versikulo 27. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Mga Bilang Kabanata 23, versikulo 11. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Unang Pedro Kabanata 5, versikulo 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon,
Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Efeso Kabanata 3, versikulo 16 hanggang 19. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kaniyang pag-ibig, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Mga awit, Kabanata 138, versikulo 7. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. 1 Kabanata 16, versikulo 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga awit, Kabanata 32, versikulo 8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Mga awit, Kabanata 37, versikulo 23 hanggang 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Ikalawang Korinto, Kabanata 12, versikulo 9 hanggang 10. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Isaiah Kabanata 40, versikulo 31.
Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Unang Pedro, Kabanata 2, versikulo 24. Sa kaniyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kaniyang mga sugat. Exodo, Kabanata 14, versikulo 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Mga awit, Kabanata 91, versikulo 3. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Isaiah, Kabanata 54, versikulo 10. Maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Isaiah, Kabanata 54, versikulo 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol, at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Isaiah, Kabanata 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kaniyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Santiago, Kabanata 1, versikulo 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Marcos, Kabanata 11, versikulo 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon.